Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, naisip ko tapusin natin tong chapter 5 ng Kitabut Tauhid. Dire-diretso. Kasi lahat ito tungkol sa da'wah at mahalaga ito inshallah kasi lahat naman dito nagdada'wah at mahalagang paalala ito inshallah bago natin gawin ang isang dakilang gawain ay mainam na malaman natin kung paano ito tama na gagawin inshallah. Kasi nga maraming naglipana na mga maling pag-unawa ng mga tao sa da'wah. 20 years na akong Muslim, marami na akong nakita, marami na akong nasaksihan. Maraming bagay na hindi ako natuwa, kumbaga, na nung nag-Muslim ako, naisip ko talaga na sana magkaroon ako ng pagkakataon na makapag-ambag para magkaroon ng pagbabago, inshallah, sa kalakaran ng da'wah na meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi yun yung nangyayari na kung ano nalang nandyan, hindi na naghangad ng tao ng pagunlad at hindi na naghangad ng tao ng pagpapainam. Hindi dapat ganon. Dapat ang tao palagi ay naghahangad ng pagpapainam sa kanyang sarili, inshallah. So dito, natalakay natin kagabi yung ayah, Kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sa surah Yusuf, sinabi ni Allah, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking landas, nag-aanyaya ko tungo kay Allah na mayroong tiyak na kaalaman, ako at sino mang sumunod sa akin. Luwalhati kay Allah, at ako ay hindi kabilang sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa lang ako sa Islam, nakabisado ko na itong aya na ito. Kasi yung ustad namin doon sa Islamic Center sa Quiapo, yung stricto talaga yun. Tapos, hindi talaga siya natutuwa doon sa kung paano nagdadawa yung ibang mga nagdadawa. Makikita nyo naman marami sa kanila, di ba? Hindi naman nag-aaral pero gustong nagtuturo. O makita mo talaga sa kanila yung kumbaga parang paikot-ikot lang yung ginagawa nila. At kung pag-aaralan mo yung sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo makikita sa sira yung paraan nila ng da'wah. Baga, nang hula sila, nag-imbento sila nung paraan nila ng da'wah. Akala lang nung mga Arabo na nagtutustos sa kanila, epektibo yung da'wah nila. Kasi yung mga Arabo, binibilang lang naman nila yung nagsasyahada eh. Walang, kumbaga sa management, meron tinatawag na KPI. Key Performance Indicators. Key Performance Indicators, merong mga bagay-bagay sa inyong kumpanya, sa inyong samahan, na pag-aaralan nyo kung tumatakbo ba ito ng maayos, natutupad ba nito yung mga goals nito. So para sa mga namamahala ng mga da'wah center, para sa mga Arabo na nag-sponsor ng da'wah center, ang key performance indicator lang para sa kanila, yung maraming nagsasyahada. Akala nila tagumpay na ang da'wah. Pero hindi. Sige, maraming nagsasyahada, pero ang mismong nagpapasyahada, merong kakulangan. At kaya nababanggit natin ito at naalala ko talaga, kasi nababanggit dito yung basira, yung tiyak na kaalaman na nalalabag ng marami sa mga mangangaral. Okay?
seryosohin niyo itong bagay na ito. Kasi dito nakasalalay ang tagumpay ng da'wa. Hindi yung nakikisabay lang kayo sa kung ano yung uso o kung ano yung inabutan nyo, yun na yun. May tama at maling paraan ng da'wa. Di baling maging kakaiba kayo. Hindi kayo tatanggapin ng mga tao. Isipin nila hindi kayo nagdada'wa o isipin nila tamad kayo, isipin nila hindi kayo nakikisama. Ang mahalaga, nandun tayo sa tama. O kung gusto nyo rin gumaya sa kanila, yung shahada modus, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, naituro ko na yung gusto kong ituro, inshallah. Gawin nyo yung, kunin nyo yung gusto nyong kunin mula sa akin, bahala kayo, inshallah. So yung aya, balikan natin. Kasi napakahalaga nito. At nabanggit nga dito. Wadeh ma'anil mufradat al-atiyah. Nabanggit ko na ito kagabi. Pero ngayon tingnan na natin uli. Yung paliwanag ni Sheikh Rahimahullah. Kung ano ba ang kahulugan ng aya na ito. So mayroong mga terminolohiya na tinukoy dito. Di ba sabi, kul hadihi sabili. Anong ibig sabihin ng salitang sabili rito? So ito nga ay landas. Landas ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabil na tinutukoy dito, sabili, ya'ni tarikati wa da'wati. Ito ang aking landas at aking da'wa. Okay? So yung sabil na tinutukoy dito, yung kaparaanan, landas, at yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung ipinangaanyaya niya sa mga tao. Na siyempre landas na ito, landas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi landas patungo sa kanyang organisasyon o community, hindi. Yung mga bagay na yan, Islamic Center o ano pa man, lahat ng yan ay mga wasila para lang matupad ang da'wa. Na ultimately, ang loyalty ng isang mangangaral ng Islam, yung tinatawag nga na da'i, o da'iya, ang loyalty niya ay sa Islam. Na bandang huli, makikita mo na umiiral ang malaking fitna sa maraming mga iba't ibang mga Islamic Center, iba't ibang mga samahan ng mga Muslim dahil sa pagkakawatak-watak na dinudulot ng pagkakaroon ng napakaraming iba't ibang mga organisasyon na nagsusulong ng kanilang mga programa, sukdulan na masakripisyo ang iba o masabotahe ang iba, magamit. So ganyan madalas nangyayari sa mga Islamic Center. Hindi lang ngayon nangyayari yan, dati pa nangyayari yan. Dati pa nangyayari yan na sa bawat lugar merong lilitaw na siga na Islamic Center, gusto nila sila yung nangingibabaw. Walang mangyayari sa lugar na yon, liban na lang na alam nila o pinahintulutan nila o tinatangkilik nila. Ganun yung imahe na gusto nilang palabasin. Pero nga tayo, wala tayong pakialam sa mga ambisyon nila na maghari sa mga Muslim. Al-Huda gusto maghari sa La Union, bahala sila sa buhay nila. Pero tayo, maganyaya tayo patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung saan tayo masama na programa sa da'wa, kung kahit kaninong demonyo man yan na center o masjid o community, ultimately, ang da'wa natin ay tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At pwede tayong kaisa, inshallah, sa kahit sino. Kahit kabilang organisasyon, kabilang masjid o ano paman. Pwede, pero itatanim natin na ang loyalty natin unang-una ay kay Allah, higit sa lahat. Ito yung sabil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod yung basira. Basira, ilmun wa yakin. Ang kahulugan daw ng basira, ang kaalaman at katiyakan. O sa madaling salita, ito ay tiyak na kaalaman. Ibig sabihin, nagdada'wa tayo na meron tayong kaalaman
At ang nalalaman natin na ito ay tiyak na kaalaman. Okay? Hindi tayo nagdadakwa sa paraan na inimbento lang natin, sa mga argumento na inimbento lang natin, lohika na inimbento lang natin. Dapat naayon ito sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngayon tinatalakay natin yung sira. Bakit pabalik-balik tayo doon sa pagtalakay, doon sa sociology ng Makkah ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makikilala natin yung mga social factors, social forces na meron doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, social dynamics. Dahil yung mga yon ang nagdidikta kung bakit ganoon kumilos ang Quraysh at bakit ganoon ang naging pagkilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, yun ay nasa pagtatakda na ni Allah. At ang lahat ng yun ay nangyari ayon sa hikmah, karunungan, wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun magda'wa. So, ang tao na magdada'wa, hindi requirement na mataas ang kanyang pinag-aralan, hindi requirement na matagal na siyang Muslim, hindi requirement na matanda na siya, may edad, kahit bata ka, pwede ka magda'wa. Simple lang ang requirement. Basira. At yung isa pa, ano yung isa pa? Hikmah. So pag magawa mo yun, pwede kang magda'wa at inshallah, makakaasa ka sa sarili mo na ikaw ay nagdada'wa sa tamang da'wa ayon sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, actually itong pagtalakay ko na ito, medyo personal nga sa akin itong issue na ito. Kasi matagal na rin ako sa da'wa. So personal sa akin ito. Kung makakarinig kayo mula sa akin na parang may pinariringgan ako. Meron akong pinapatamaan, meron akong tinutukoy, meron talaga. At sasabihin ko rin ito sa kanila, sa harap nila kung may pagkakataon. Huwag niyong iisipin na nililibak ko sila rito. Okay? Itong mga masasamang nangyayari sa da'wa, totoong nangyayari ito, nasaksihan ko, sinubukan kong, hindi lang ako, maraming nagtangka na maiayos, at inshallah magpapatuloy ang pagre-reforma naman, inshallah. So, maaaring hindi mangyayari yan sa loob ng isang henerasyon, maaaring sa susunod na henerasyon. Kasi kung tutuusin sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Luzon, bago lang naman yung Islam dito. Di ba, nung panahon ng mga Kastila, ano lang ba ang lugar ng mga Muslim dito sa Luzon? Maynila, Laguna, Batangas, basta yung lugar ng Katagalugan, nandyan lang yung mga Muslim. At naubos pa sila nung panahon ng pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi, 1570. At tinataya na dumating ang mga Muslim sa Maynila, panahon na ng mga Amerikano, 1900s. So, humigit kumulang 100 taon lang na mayroong Muslim sa Maynila o sa buong Luzon at hindi pa nga ganun karami yung mga Muslim doon. Kaya, ang pagkakatatag ng mga community, ng mga masjid, ng mga Islamic center, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Luzon, na hindi naman talaga tayo sakop ng mga sultanato ng Mindanao noon, sila nga doon, hindi nga maayos yung da'wa doon magulo rin So dito, talagang makakaasa tayo na mayroong mga problema. Kasi nga, bago pa lang na may tuturing ang Islam dito dito lang tayo sa lugar natin, sa La Union. Kailan lang ba nagdatingan dito yung mga Muslim? Yung mga Maranao, mga 1970s. So bago lang talagang Islam. So maraming kakaharapin na pagsubok, marami pang may experience na problema na tuloy-tuloy na susolusyonan hanggang sa maging maayos, inshallah. Anyway, hindi naman natin mapeperpekto ang dunya. Ang dunya ay sinadya ni Allah na imposible na maperpekto ng tao. Kasi lugar ito ng pagsubok, hindi mapeperpekto yan. Maaring maayos ngayon, sa susunod na henerasyon, magulo na naman, magtatangka yung mga tao na ayusin
hanggang sa maayos, tas gugulo na naman, pabalik-balik para maging pagsubok para sa mga tao. Natotoo nga yung kasabihan, yung relation daw sa pagitan ng panahon at ng mga tao. Sa sociology din ito. Usapin din sa history kasi magkaugnay naman yung sociology tsaka history. Difficult times, ang mga mahirap daw na panahon ay nagdudulot na magkaroon ng malalakas na mga tao. Ibig sabihin matatatag na mga tao. Kasi sanay sila sa hirap eh. At itong matatag na mga tao na ito, magdudulot sila ng maginhawang panahon. Kasi matatag sila eh. Kaya nagawa nilang mapaunlad yung kalagayan nila. Pero, sa kabaliktaran na naman sa susunod na henerasyon, yung maginhawang panahon na tinatag ng matatatag na tao, ang maginhawang panahon ay magdudulot ng mahihinang mga tao. At ang mahihinang mga tao magdudulot na naman ng mahirap na panahon. At ang mahirap na panahon, babalik lang din ulit dun sa kung saan tayo nagsimula, inshallah ay magdudulot na sumibol ang matatag na mga tao. So, paulit-ulit lang na mangyayari ang ganon. Kahit sa mga umiral na mga lipunan sa buong mundo, walang lipunan, imperyo o kaharian ang nanatili habang panahon. Wala. Kahit ang mga Muslim. Diba? Ano ba yung kahuli-hulihang khilafa ng mga Muslim, kumbaga? Yung Ottoman na nasira, bumagsak noong 1917, kasabay nung ano. Ay hindi naman 1917, kasi ano pa yun, kasagsagan pa yun ng World War I. Mga 1920s talaga sila tuluyang na-dissolve. So ilang mga taon lang din sila umiral, mga 700 years. Ganun lang. Yung Roman Empire, ilang libong taon. Yung mga Greeks, wala silang isang imperyo lang. Maraming iba-ibang kaharian yun. Yung Macedonia ni Alexander the Great, iba pa yun doon sa Athens, iba pa yun doon sa Sparta. At sila nag-aaway. So walang isa. Yung Persian Empire, ganun din. So walang nananatili. So tuloy-tuloy yung pagsubok. So, ganyan din yung dapat na maging, kumbaga, pagtanggap ninyo sa mga nangyayari dito sa mundo. Nang sa gayon, hindi kayo makakaramdam na parang wala ng pag-asa yan. Isipin nyo, wala ng pag-asa. May pag-asa. At kung may pag-asa ka namang nakikita, hindi ka rin naman naasa na magtatagal ang magandang panahon. Kasi lilipas ang panahon at maaring hihirap na naman ng panahon. So, paikot-ikot lang para subukan ng mga tao. So, ito yung da'wa. Ala basira, ayon sa basira, ayon sa kaalaman at katiyakan. At madagdag ko nga rin, yun nga, personal sa akin itong topic na ito. At marami sa mga pananaw ko, ako lang, kumbaga, kaunti lang kami yung naniniwala sa ganitong pananaw. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ako masyadong nadidikit sa mga tao. Wala akong organisasyon na sinasalihan, hindi ako sikat, hindi ako naimbitahan sa ibang lugar. Kasi maraming mga bagay sa da'wa na hindi ko talaga sinasang-ayunan. Ang ibig sabihin, yung da'wa kung paano ito pinapairal dito sa Pilipinas. At itong sinishare ko sa inyo ngayon, ito yung aking mga naging obserbasyon sa matagal na panahon ko sa da'wa, na sana ngayon pa lang, bago pa lang kayo, di nakikita nyo na at may tama, inshallah. At marami kayong magtatama, hindi yung paisa-isa lang. Kasi yung paisa-isa lang, lalamunin kayo ng sistema, kumbaga. Hindi nyo kakayanin yung sistema. Hindi nyo kakayanin yung sistema sa sobrang dami nila. So yung subhanallah na tinukoy doon sa ayah, ito nga ay tanzihullahi min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi o ma'budun sawa.
Ang pagsasabi ng Subhanallah, ito ay tanzih. Tanzih, ibig sabihin paglilinis, pagdadalisay, o pagbubukod tangi kay Allah na siya nga ay walang anumang katambal sa kanyang paghahari o walang sino man na sinasamba kasama niya. Siya lang talaga ang nag-iisang marapat na sambahin. Ito yung kahulugan ng mga terminolohiya na nabanggit doon sa aya. At dagdag dito, yung tafsir nga nito mismo, Syarhul Aya, ang paliwanag sa aya, sinabi ni Allah, Qul ya Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilayha wat tariqatu allati ana 'alayha min ad-du'ai ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu. Sabihin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking paanyaya at ako ay nag-aanyaya patungo rito. At ito ang landas na kung saan ay naroroon ako, na ako ay nag-aanyaya patungo sa kaisahan ni Allah at kadalisayan ng pagsamba sa Kanya. Duna sa wahu, ng walang katambal, ng nag-iisa at walang katambal. Hiya tarikati adu'u ilallahi ala ilmin wa yakin. At ito nga ang aking landas na nag-aanyaya ko patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito ang aking kaparaanan, ito ang aking metodolohiya, ito ang aking teknik sa pagdadawa na nag-aanyaya ko tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng merong kaalaman at katiyakan. Wa yad'u ilayhi man amana bi wa saddaqani, at ako ay nag-aanyaya nga dito gayon din ang iba pa na nanampalataya sa akin, ibig sabihin nanampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta. Wa saddaqani, at nagpatotoo sa akin, nagpatotoo sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silang mga nagdadalisay kay Allah mula sa shirk at silang walang kinalaman sa mga musyrikin. So sinasabi na isa nga sa mga katangian ng da'ya dito, panghuli yung nabanggit na, wala tayong kinalaman sa mga musyrikin. Umadasabatul aya lil bab, at ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito tungkol sa pag-aanyaya tungo sa tauhid, anna da'wata ilallahi ala basiratin wa ilmin hiya tariqur rasul. Nang da'wa patungo kay Allah sa pamagitan ng basira, yung tiyak na kaalaman, ito ang kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa. Wa atba'ahu, at ng kanyang mga tagasunod. At sino ba ang tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang mga sahaba at ang mga mananampalataya. Fa'alayna an naf'ala dhalika linakuna min atba'ihi. At marapat sa atin ang gawin ito, ang mag-aanyaya ng merong katiyakan at merong kaalaman nang sa gayon ay may turing tayo na tunay na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi sapat na kumbaga nagsasabi ka lang na Muhammadur Rasulullah. Ang Muhammadur Rasulullah ay merong mga kondisyon. Di ba? 4, tasdikun fima akhbar, ang pagpapatotoo sa sinabi niya, siyempre sa mga napagtibay na hadith. At ta'atu fima amar, ang pagsunod sa mga iniutos niya, ang paglayo sa anumang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos pang-4, an la yu'badullahu illa bima syara, ang hindi sambahin si Allah liban na lamang sa kung anong isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So 4 na kondisyon na kung babalikan natin yung una, tasdikun fima akhbar,
At yung pangalawa, at-ta'atu fima amar. So kasama din yung da'wa na dapat gawin ayon sa sunnah. So dapat ang da'ya, nagdada'wa ng merong kaalaman at merong katiyakan sa kanyang mga sinasabi, ginagawa. At syempre mga ito ay mag-uugat mula sa saan mag-uugat ang tama na sinasabi at ginagawa? Saan? Sa puso. Ang gawain at pananalita ay magiging tama kung tama rin ang nasa puso ng tao. So nandun yung kaalaman, pero tinutukoy natin dito yung genes, yung uri ng gawain. Pananalita ba ito? Gawain ng katawan o gawain ng puso? Sa panghuli ngayong gabi, inshallah, yung mga aral na makukuha sa ayan na ito, anna da'wata ilallahi tariku man atba'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ang da'wa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang paraan, kaparaanan, metodolohiya ng mga sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung gusto mong mapatunayan sa iyong sarili na ikaw ay tunay na sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magda'wa ka sa iba't ibang mga uri ng da'wa. Da'wa sa hindi mananampalataya, da'wa sa Muslim, da'wa sa pamilya, da'wa sa sarili, lalong-lalo na, inshallah. Pangalawa, at tanbihu alal ikhlasi fi da'wati ila Allah. Ang pagbababala na ang da'wa ay marapat na may kalakip na ikhlas. So naunang nabanggit kanina yung da'wa ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong magiging tawag doon? Mutaba'ah, pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa yung ikhlas na nababanggit. At pangatlo, annal basirata wa hiya al-ilmu min al-wajibati ala-da'i ila Allah. Ang basira, at ang tinutukoy nga sa basira yung tiyak na kaalaman, ito ay kabilang sa mga obligado na gawin ng isang nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Obligado. So, ibig sabihin kapag nagda'wa ka na wala kang basira, wala kang kaalaman, wala kang katiyakan, at bukod dito, kasi kabilang daw sa mga obligasyon, ibig sabihin may iba pang obligasyon sa nagdada'wa. Kasama doon yung hikmah. Kasama doon yung hikmah. So, ibig sabihin kapag ang nagdada'wa, walang basira, nagkakasala siya. Inakala niya na siya ay gumagawa ng mabuti, pero gumagawa pala siya ng masama. Katulad ng nababanggit doon sa aya, sasabihin ko ba sa inyo kung sino ang pinakalugi sa kanilang mga gawain? Sila yung mga nag-aakala na sila ay gumagawa ng mabuti. Yasabuna annahum yahsununa sun'a. Nag-aakala sila na sila ay gumagawa ng mabuti, pero mali pala yung kanilang mga ginagawa. Akala lang nila. Kasi malakas yung loob nila, confident sila, dominante. Yun lang yung talent nila. Pero yung basic, yung basira, yung hikmah, wala. At pang-apat, ibtiadul muslimi anil musyrikina lianna la yasira minhum walaw lam yushrik. Ang pagiging malayo ng Muslim sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay hindi siya maging katulad nila kahit pa hindi siya nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tinutukoy dito na paglayo ng Muslim sa mga musyrikin, ibig sabihin pagiging kasama nila at syempre sa impluwensya nila. At sa da'wa, mapapansin natin na minsan parang yung mga da'wa natin, yung mga klase ng programa na meron tayo ngayon, gaya-gaya na lang sa kuffar. Yung mga da'wa parang pinagmumukhang concert, yung mga da'wa dinadaan sa paliga, basketball, at iba't iba pa. Na maaaring merong advantage, oo, pero bandang huli, nagdudulot na ang mga tao ay lumalayo
nagiging malayo na doon sa tunay na diwa ng da'wa. Ang iparating sa mga tao ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba nangyayari kapag merong da'wa na parang concert tapos merong darating na sikat na mga ngaral? Pupunta doon yung tao, magbabayad ng ticket, bibiyahe mula Mindanao papuntang MOA, papuntang Maynila. Pagdating doon, makikiselfie doon sa mga sikat. Yung mga aristocracy, prinsipalya ng da'wa, yung mga sikat na mga mangangaral, yung nagluklok na sa kanilang mga sarili sa paghahari sa da'wa. So yung tao na nanggaling ng Mindanao, pupunta ng MOA, magsiselfie lang doon, tapos na. Tanungin mo yung paglabas, anong lecture ni Mufti Menk? Anong natutunan mo? Baka walang maalala yun doon eh. Kasi iba yung pinunta niya. Kasi nga, yung da'wa, wala na lang, parang ano na lang ngayon eh, parang naging social event na lang, pasosyalan, pabonggahan, pupunta ka doon, patindihan ng forma, pagandahan ng cellphone, pamahalan ng camera, yun na lang ang nangyayari. So, nakakalimutan ng tao ang tunay na layunin ng da'wa. So, itong mga sinasabi ko, maraming naiinis dito noon pa. Okay? Kung naiinis kayo sa sinasabi ko, huwag kayong mag-alala, marami nang nainis sa akin noon pa. At naiinis din ako sa kanila. Kaya lumalayo ako sa kanila eh. So yung apat na faida doon sa aya, ang da'wa, tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaparaanan ng mga tunay na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang babala na gawin ng da'wa ng merong ikhlas. Pangatlo, ang basira ay kabilang sa mga obligado sa da'wa. So dapat ang da'wa ay merong basira. Pag walang basira, nagkakasala ka. At pang-apat, marapat na lumayo ang mga Muslim sa mga hindi mananampalataya para hindi siya matulad sa kanila. Kahit hindi siya nagsishirk, lalong-lalo na sa pagsama sa kanila o kahit sa kanilang impluensya, alhamdulillah. So bukas, tatalakayin na natin yung hadith ni Muad, yung pinadala si Muad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Yemen. Inshallah, at tatalakayin din natin yung mga aral doon. So kung araw-arawin natin itong chapter 5, baka 2 gabi na lang inshallah. Tapos chapter 6, tapos balik na tayo doon sa regular natin na mga subject inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.